So last meeting, pinag-usapan natin ay actually spin angular momentum. Okay, at diniscuss natin yung at least yung mathematics ng spin angular momentum. Tawag dito, nakita natin na yung formalism na ginagamit ay pareho lang sa orbital angular momentum, at least in form. Okay, pero nagsisimula yung difference dun sa paggamit ng quantum number. So sa orbital angular momentum, yung orbital angular momentum quantum number na L actually represents yung different states na pwede panggalingan ng isang electron. Okay? Sa spin angular momentum, yung spin angular momentum quantum number na S represents yung particle. So for tawag dito for S equals 0, it's a particle corresponding to ano na nga ang S equals 0? S equals 0, pi meson. Yung electrons, protons, neutrons ay merong S na equal sa 1/2. Yung photons ay meron S na equal sa 1. And then other particles ay iba yung spin angular quantum number. Okay? Then you can also get yung M sub S. Okay? Yung magnetic spin orbital quantum number. Okay? Kasi yung M sub S is nothing but negative S plus 1, and so on and so forth. Ang S minus 1 hanggang sa S. Okay? So yun yung fundamental difference between spin angular momentum at orbital angular momentum. Now, it actually makes things easier for us kasi for example, for spin 1/2, there are only two states. Okay, the spin up at spin down. Okay, and for example, sa spin 0, iisa lang yung state kasi wala ka namang M sub S. Ang M sub S mo is just 0. Pero sa S equals 1, you have three states. You have S equals 1, MS equals 1, MS equals 0, at saka MS equals negative 1. So the way we use yung formalism doesn't vary very much in terms of yung spin. Okay, so kung alam mo kung paano i-treat yung spin, kung paano i-treat formally, quantum mechanically yung spin ng isang particle, then you can do that for all other particles. Now, to make it easy, since familiar tayo sa electron, we are going to use S equals 1/2 corresponding to an electron or proton neutron. Okay, so there are two states for the electron. Okay, ang tawag natin dun sa states na yun ay spinor. Okay, so it can be represented as A, B, okay, column matrix AB, or A, tawag dito, chi plus B, chi minus. Okay, na kung saan yung chi plus corresponds to the spin up. So ito yung spin up state. Okay, and then yung chi minus corresponds to the spin down na states. Okay, so ito yung ating spinor. Okay, now yung chi plus na yan actually can be represented as, okay, yung matrix representation ng spin up state ay 1, 0, at yung matrix representation ng spin down state ay 0, 1. So yung spinor can actually be written as A 1, 0 plus B 0, 1. Okay, and kung titignan ninyo, ito yung reason kung bakit X is equal to yung column matrix na AB. Kasi, di ba, A times 1, 0 is A, di ba, is A 0 plus B times yung 0, 1 is 0, B. So pag in-add mo yung dalawang matrix na yan, equal yan sa
AB. Okay? So in-explain ko yan sa inyo kasi gagamit tayo ng matrices dito. In addition to matrices, gagamit din tayo ng ang tawag dito, bra at saka ket na notation. Okay? So gagamitin natin lahat yun dito para makita nyo kung yun, para makita nyo kung ang tawag dito, paano i-treat mathematically yung mga system. Another way to represent the spin up, okay, so yung spin up na states can be represented in terms of yung bracket notation. Okay, so ket 1/2, positive 1/2, kaya yung spin up. And then yung spin down can also be represented as ket 1/2 negative 1/2. Okay, so you have three representations or two representations in terms of matrices, matrix representation, and then in terms of yung Dirac notation. Okay. Kung ano yung notation na gagamitin nyo depends on kung ano yung tawag dito, kung ano yung mas convenient. Now, just to recall kung ano yung tawag dito, kung ano yung pinag-aralan natin last time. So, sinabi natin na pag yung operator na S squared ay inoperate natin sa ket SM, yung eigenvalue corresponding to that is H bar squared S times S plus 1 ket SM. Okay? So, ito yung operator, ito yung eigenvalue. Okay? And makikita nyo na yung eigenfunction ay hindi magbabago. Yung SZ na operator operating on the states, okay, ay equal sa MH bar SM. So yung SZ yung operator, yung MH yung eigenvalue, at kung titignan nyo yung eigenvalue ng SZ na state corresponds to yung magnetic quantum number na M times H bar. Okay? Then meron din tayong S plus or minus SM equals sa H bar square root ng S times S plus 1 minus M times M plus or minus 1. Depende kung anong tawag dito, kung ano yung operator, kung S plus or S minus, and then of course yung state. Now, since this is a creation and annihilation operator, a lowering or adding operator, ang effect nito ay makikita nyo lang dun sa magnetic quantum number. Okay? Kasi yung S is just 1/2. Diba? Pero ang nagbabago ay yung magnetic quantum number na negative 1/2 tsaka positive 1/2. So, this will become M plus or minus 1. Okay? So, pag plus, then magdadagdag kayo ng, pag S plus, magdadagdag kayo ng plus 1 dun sa orbital quantum number, and then pag minus, magbabawas kayo ng 1 dun sa orbital quantum number. Okay, so let's try that on yung mga, on the spinners. So let's try these operators, okay, dun sa spinners. So let's begin with, S squared, okay, chi plus. Okay, so ang S squared chi plus ay given by, in matrix notation, given by this 1, 0, or in ket notation, bracket notation, Dirac notation is given by that. Now, ano yung mas magandang gamitin dito sa tingin ninyo? Yung matrix notation o yung Dirac notation? To be able to use yung matrix notation, dapat alam niyo rin yung matrix form ng S squared. Pero alam niyo ba ang matrix form ng S squared at this point? Hindi, di ba? So ang mas convenient gamitin ay yung Dirac notation. So we are going to write this in terms of yung Dirac notation. Okay? Hindi S. Ano ba ang S? S equals 1/2? 1/2, di ba? And then yung chi plus spin up, so yung M niya is positive 1/2. Okay, so anong ginagawa ng S squared?
ang ginagawa ng S squared ay nag-operate siya sa wave function na yan at yung eigenvalue corresponding to that is h bar squared. Ano ang value ng S? 1/2. Times S plus 1? 3/2. Okay, and then hindi nagbabago yung states. So, ganyan yung nangyayari. So, pag sinimplify natin yan, ang S squared chi plus ay equals sa 3/4 h bar squared 1/2 positive 1/2. Okay. Okay, next. I-apply natin yung ngayon yung S squared dun sa spin down na state. So sa spin down na state, we have S squared. Ano yun? Yes, pwede rin siyang gawin din. So pwede nyo isulat as 3/4 h bar squared chi plus. Okay, so sa S squared chi minus, spin down, so we have 1/2. So spin down to ito, so yung M ay equals sa negative 1/2. Okay? So anong magiging effect nito? H bar squared times S, ang S ay 1/2, ang S plus 1 ay 3/2. Tapos 1/2, negative 1/2. Okay. So equal yan sa H bar, 3/4 H bar squared 1/2 negative 1/2 or 3/4 H bar squared chi minus. Okay, so pareho lang siya ng effect okay, dun sa chi minus o sa spin up tsaka spin down. Parehong eigenvalues lang yung binibigyan. Okay. Ngayon tignan natin yung z component ng spin angular momentum. I-operate natin ngayon dun sa spin up state. So, pinrest ko ba yung record? Pinrest ko yung record. To record. Tsaka nakashare. Okay. So, tignan natin ito ngayon. So, SZ, okay, operating on spin up state, chi plus ay equal sa SZ 1/2 positive 1/2. Okay, ano yung eigenvalue? M H bar. Anong M dito? 1/2. So we have H bar over 2. Okay, tapos 1/2 1/2. Okay, or H bar over 2 chi plus. Ang SZ chi minus ay equal sa, okay, so SZ operating on spin down ay equal sa SZ 1/2 negative 1/2 equal sa, anong M dito? So negative H bar over 2, 1/2 negative 1/2 equals to negative H bar over 2 chi minus. Okay? Okay, next. Ano yung isa pa? S, yung lowering siya raising operator. So, i-apply natin yung raising operator sa spin up state. So, this will be S plus 1/2, 1/2. So, anong sagot dyan?
dire-diretso kayo ng pag-apply ng formula. Hindi nyo iniisip kung anong implication. It's a spin-up state. And then you're applying the racing operator. Ilang states ba meron ng spinner na ito? Dalawa. Anong pinakamataas na state niya? Yung spin-up. So pag in-apply niyo yung racing operator, meron pa bang state greater than the spin-up state? So ang sagot dito ay 0. Sa? So S minus operating on chi minus will be 1/2, negative 1/2 kasi walang state na lower than the spin down state for the S equals 1/2. Okay, ngayon gawin natin S plus chi minus. S plus operating on the, anong tawag dito? On the spin down state. Dito, alam natin na aangat ito to the spin up state. Ang kailangan na lang natin ay yung normalization constants or yung coefficient. Okay? So ang normalization coefficient is h bar times square root ng S times S plus 1/2. So ilan yon? Ano ang S? 1/2 times S plus 1/2 ay 3/2. Okay. Minus. Ano ang M? Negative 1/2 kasi spin down to eh. Diba? Okay. Baka kailangan kong isulat yan para mas maging klaro. Sige, wag niyo nang burahin. Okay lang yan. Hindi na kayo magbura dyan. Ako na lang. Yan. Okay. So pag ganyan, anong coefficient? H bar times 1/2 times 3/2 minus negative 1/2 tapos spin up, di ba? So M plus 1. So negative 1/2 plus 1 ay negative 1/2 plus 1 ay 1/2. Okay. And then syempre kukunin mo yung square root niya. Times 1/2. Tapos ano na magiging state dito from negative 1/2 dahil racing ito, ang magiging state sa kanya ay 1/2. Positive 1/2. Okay. So anong sagot? Anong nasa loob ng square root? 3/4 plus 1/4. H bar. 1. Galing ah. Ganda ng pagkasagot niyo. Parang may na-discover kayo. 1. Or equal to sa H bar chi plus. Okay? So yung S, tawag dito yung racing operator operating on the spin down state gives us an eigenvalue of H bar and yung eigenfunction niya will become yung spin up state. Then, yung S minus, okay, operating on the spin up state will give us H bar. Okay, ano ang spin dito? Ang 1/2 and then X, ang chi plus is spin up. So, positive 1/2 yan. So, this gives us, okay, ano ang normalization coefficient? 1/2 S plus S times S plus 1. So 3/2, tama? Minus 1/2 and then S minus to. So babawasan niya ng 1 yung 1/2. So anong sagot doon? Negative 1/2. Okay, kunin mo yung square root niyan. And then 1/2. And then yung chi plus magiging spin down na siya. So negative 1/2 chi. So ang nasa loob ng parenthesis ay, ang nasa loob ng square root ay 1. So, H bar 1/2, negative 1/2 chi, or H bar chi minus. So, spin down na state. Labing-dalawa tayo sa klase. Ay, hindi pala. Tama, 12 lang pala. Ibang klase pala yung. Kalimutan ko na kasi yung isang klase, hindi na kami nag-meet.
Ha? Oo nga eh. Okay. Now, may mga iba pang operators. Ano pa yung hindi natin nagawa? SE, nagawa na natin. Ayun, no? Ano pa yung hindi natin nagawa? Oh, nagawa natin yung plus or minus. Ha? Ha? Yung alin? Yes, X components. At saka X component at saka Y component ng spin angular momentum. Okay. Now, to get yung X component at saka Y component spin angular momentum, we use yung definition ng raising at lowering operator. So, Sx plus or minus I S1. Okay. Now, from this definition, makikita natin ang Sx ay equal sa 1/2 S plus plus S minus, and yung Sy ay equal sa 1/2I S plus minus S minus. Okay. So, i-apply natin ngayon yung Sx sa raising operator. Sx sa raising operator. So, this will be equal to 1/2 S plus S minus, okay, operating on chi plus. Alam natin ang S plus chi plus, di ba? Anong S plus chi plus? 0. So yung first term ay 0. So anong S minus chi plus? H bar over 2. Pero over 4 na kasi may 1/2 pa, no? Tama ba? Ay, hindi. Wala pala. H bar lang, oh. H bar over 2. Tapos, chi minus. Tama? Okay. Sx operating on the spin down state. Anong ibibigay sa atin ito? So, Sx is S plus S minus chi minus ay equal sa, so S plus, yung first is S plus operating on chi minus. Anong bibigay niya sa atin? H bar over 2 chi plus. And then yung S minus chi minus is 0 kasi wala nang state lower than chi minus. Sy chi plus. Anong ibibigay niya sa atin? Sy ay 1/2I S plus minus S minus chi plus. So yung first term ay 0. At yung second term ay negative over 2I chi minus. Tapos Sy dun sa chi minus, operating on chi minus, gives us 1/2I S plus minus S minus chi minus ay equal sa H bar. Yung first will give us H bar over 2I
chi plus, and then yung second term will give us. Okay. Any questions? Now, if you're wondering how to use it sa ibang sa ibang ang tawag dito, sa ibang states, sa ibang particles. So for example, let's consider yung S equals 1 for a photon. Okay. So, for a photon, meron kang tatlong states. Kasi bakit tatlo? Kasi you have negative 1, 0, tsaka 1. So yung tatlong states mo ngayon will be 1, negative 1. Okay, yan yung lowest state. And then 1, 0, and then 1 positive. Okay? So pag in-apply niyo yung lowering state, so mababa lang siya sa 1 to 0 and then 0 to negative 1. Pag in-apply niyo naman sa tawag dito sa yung racing operator dun sa states. So magiging yung negative 1 magiging 0 lang, then yung 0 magiging. Okay, so ganun lang 'yan. Walang tawag dito. Hindi siya ganun ka complicated. I hope. Okay. Now, pwede rin natin, so dito, ang treatment natin dito is in terms of Ket notation, bra and Ket notation. Okay, pwede rin natin siya i-treat in terms of matrices. Pero for that, para mangyari yun, dapat alam natin yung matrix notation. So, idiretso na natin na ibigay yung matrix notation. So, in matrix notation, yung operator na S squared ay equal sa 3/4 h bar squared 1, 0, 0, 1. Yung S plus, okay, ang S plus ay equal sa H bar 0, 1, 0, 0. S minus ay equal sa H bar 0, 1, 0, 0. And then ang Sx ay equal sa H bar over 2, 0, 1, 1, 0. Sy ay equal sa H bar over 2, 0, negative I, 0. And then ang Sz ay equal sa 1, 0, 0, negative 1. Okay. Now, yung na yan, yung spin angular momentum, okay, of course, since component siya Sx, Sy, at saka Sz, okay, pwede natin siya express in terms of yung buong vector. Okay, so S na vector ay equal sa H bar over 2, di ba? H bar over 2 yung common term sa bawat isa sa mga matrices na yan, sa bawat isa sa mga common components, and then sigma na vector. Okay. Yung sigma na vector represents sigma x equals, syempre yung 0, 1, 1, 0 for the x component. Yung sigma y represents yung 0, negative I, 0. And then yung sigma z ay equal sa 1, 0, 0, negative 1. Okay. Now, itong mga matrices na ito yung mga tinatawag na poly spin
matrices. At makikita nyo na sobrang useful ng mga poly spin matrices sa quantum physics. Okay. Naalala niyo ba yung term na Hermitian? So, paano yung malalaman na Hermitian siya? Anong definition ng Hermitian? Ha? Pag na ganun? Conjugate, pati transpose. Conjugate and transpose. Okay. So, alin dito sa anim, S squared, S plus, S minus, Sx, Sy, Sz, ang Hermitian? Ang S squared ba ay Hermitian? So, kunin niyo yung complex conjugate and then kunin niyo yung transpose. Or kunin niyo yung transpose, tapos kunin niyo yung complex conjugate. Either will work. So, ang S squared ay Hermitian. Ano bang effect ng complex conjugate? Okay, so yung imaginary number na I, magigagawin nyo lang negative. Wala namang imaginary number dito, so walang effect yung complex conjugate. Right? So pag kinuha nyo yung transpose, anong lalabas? Pareho lang, di ba? So, ang S squared by Hermitian, bakit pa kayo nag-hesitate? Kagagawa lang natin. Ang S squared by Hermitian, yes. Ba't tayo yung sumagot? Ang S plus, ay Hermitian ba ito? Hindi. Hindi kasi, pag kinuha niyo yung transpose, hindi na siya yung same na matrix. Okay? So, hindi siya Hermitian. Okay, represent natin ng kulay. Ano ba magandang kulay dito? Huwag mo sabihin violet dyan. Purple. Oh, represent natin yan. So, non-Hermitian. Ang S minus, Hermitian or non-Hermitian? Okay. Ang SX, Hermitian or non-Hermitian? Okay. Ang SY, Hermitian or non-Hermitian? Remember, you take first the complex conjugate, then you take the transpose. Or kahit alin doon mo. Hermitian siya. Kasi pag tinake niyo yung complex conjugate, magiging 0, positive I, negative I, 0. And then kunin niyo yung transpose, you end up with exactly the same matrix. So Hermitian siya. Gusto niyo bang isulat ko? Okay. So kunin niyo muna yung complex conjugate. Anong complex conjugate niyan? 0, positive I, negative I, 0. Then kunin niyo yung transpose. 0, negative I, 0. Which is exactly yung matrix na yun. So Hermitian siya. And yung SZ finally, obviously yan ay Hermitian. So 4 of these matrices are Hermitian and the other 2 are non-Hermitian. So anong implication nun pag Hermitian or non-Hermitian siya? Ano yung implication nun pag Hermitian or non-Hermitian? Ibig sabihin, pag Hermitian, ibig sabihin observable quantity siya mga yan. So you can measure S squared, SZ, SX, saka SY. Pero pag non-Hermitian, hindi sila observables. So hindi nyo ma-measure ang S plus saka S minus. Well, simply because they are raising and lowering operators, di ba? Ang ginagawa nila ay anong tawag dito? Ang ginagawa nila ay inaangat nila or binababa nila yung states, okay, ng function. Okay.
Ang tanong, klaro ba? Klaro? Okay. Okay, so nandun na tayo kanina no, sa eigenspinners. So balik tayo dun sa spinners. So, ang spinners ay defined as chi plus, which is equal to 1, 0, na may eigenvalue na. Eigenvalue ng spinner na chi plus is plus or plus h bar over 2. Chi minus 0, 1, ang eigenvalue nito ay negative h bar over 2. Okay. Tapos sinulat natin kanina yung spinner as A chi plus B chi minus. So anong nire-represent ng A at saka nung B na yan? Anong representation ng A at saka B? Okay. So, gagawin natin is i-represent natin to in terms of matrix notation. 0. Okay. Tapos, kunin natin yung tawag dito, normalization ng chi. So pag sinabing normalization, if you recall, psi star psi dx kung one dimension dapat equal sa 1. Okay? Pero ngayon, yung wave function natin is yung tawag dito in terms of matrices. So anong ginagawa pag mayroon kayong star or pag okay, and in addition, actually yung star na yan is incomplete, dapat Hermitian yan eh. So dapat talaga yan. Meron pang transpose kayong gagawin. Ay, hindi. Sorry, mali yung sinasabi ko. Ang equivalent nito is psi, ganyan. Okay? Equals sa 1. Okay? So in Bra-Henkel notation, ganyan siya. Now, if yung wave function ninyo okay, ay given by this chi, okay, which in matrix notation is ganyan, 0, 1, then yung Bra notation niya kaya equals sa A. Okay, since matrix yan. So ito ay column matrix, ito ay row matrix. So magiging row matrix ngayon to 1, 0 plus B 0, 1. Okay, so kung i-apply natin yun yung chi, tumawa naman kayo. Huwag yun naman pigilan yun. Kung nakakatawa, okay lang. Kung hindi, sumimangot lang din kayo. Basta walang plastikan. So, di ba ang bra chi ay A 1, 0 plus B 0, 1. Okay, multiplied by A 1, 0 plus B 0. Okay. So, first term ay A, ito muna, at saka ito. Multiply niyo sa isa't isa. So, you have A squared. Okay, so A squared. Tapos, anong product ng matrix na yan? 1, 0. 1 plus 0. 1. Okay. Next.
Ito naman, yung first term dito which is A, and then yung second term dito which is B. So A times B times yung product ng matrix na 1, 0, 0, 1. Anong sagot? 0. Okay. Next. Ito naman, second term sa first factor, and then yung first term sa second factor. Anong sagot? Yung product ng matrix na 0, 1, 1, 0 ay 0. And finally, itong term na ito at yung term na yan will give us B squared. At dapat yan ay equal sa 1. Okay? So A squared plus B squared ay equal sa 1. So anong nire-represent ngayon ng A at saka ng B? Anong nire-represent? Ha? Ha? Amplitude. Hindi. Amplitude is A at saka B. Pero yung siyempre pag A squared at B squared, ano nang represent niya? Ano ba yung ibig sabihin ng 1? Kasi di ba nag-normalize tayo eh. Ni-normalize natin overall space, di ba? Equal siya sa 1. So kung meron kang A squared at saka meron kang B squared na in-add nyo lang, so anong nire-represent ng A squared at saka ng B squared? Probability. Yung A is the amplitude. Tama. Amplitude for the spin-up state. So yung A squared represents yung probability na yung particle ay nasa spin-up state. Okay. And yung B squared represents yung probability na yung particle ay nasa spin-down. So yung total probability should be equal to 1. Okay. Yan yung sinasabi ng equation. Okay? Okay. Nakakatuwa ng ang tawag dito na dito nakakatuwa makita yung bra and ket na notation kasi nakikita niyo kung ano siya, di ba? Yung kasi kung wala ito, alam niyo yung gagawin niyo? Ha? Kung wala ito, ano yung alternative? Integral. Mag-integrate kayo. Okay? So, okay, ngayon, tignan natin kung paano tayo magme-measure dito. Okay. To make a measurement, syempre, i-apply mo yung observable. Okay. Ano-ano yung mga observables ulit? S squared, SZ, SX, saka SY. Okay? So, pag in-apply natin yung observable doon sa spin up or sa spin down state or sa spinor, okay, anong makukuha natin? Okay? So yun yung gagawin natin. So unahin natin ang S squared na observable. So to apply yung observable na yon, S squared kailangan black. S squared, okay, operating on chi. Okay. So anong S squared? Siyempre dito mas madali na yung yung matrix notation, di ba? Ang S squared is 3/4 h bar squared 1, 0, 0, 0, 1. Okay? So 3/4 h bar squared. Pero remember, naka-bra siya ng notation. So kailangan mo kunin yung transpose. Pero pareho lang naman din, di ba? Pag kinuha mo yung transpose, pareho lang. 1, 0, 0, 1. Okay. Tapos yung chi, yung spinor na chi. And yan ay represented by A, 1, 0 plus B, 0. So equal to ngayon sa? Okay. 3/4 h bar squared
Okay, A times 1, 0 plus masyado yung ino-overthink. B, 0, 1. Identity matrix lang yan. No? Identity matrix yan. Walang ibang gagawin yan. Kundi ibibigay lang din sa inyo yung same same numbers. Okay? Okay. So anong binigay sa atin ito? 3/4 h bar squared. Okay. Okay na? Okay? Anong problema? Okay. De SZ na tayo. SZ. Hmm. Dali ah. Okay, sige. SZ. SZ. Bakit? Sa SZ, ano ang SZ na matrix? Ay, bakit nawala yung H bar over 2 dyan? H bar over 2 dyan. H bar over 2. Ano yan? 1, 0. Okay. And then, A, 1, 0 plus B, 0, 1. Okay, H bar over 2. A B 0. Okay, matakot. Negative 1. Masyado kayo natatakot sa result. Simple mathematics lang yan. H bar over 2. A negative B. Okay. Tignan natin yung probability. Okay, na yung tawag dito, yung probability na nasa spin up at spin down states yung tawag dito yung
tignan natin kung ano yung probability na nasa spin up state siya at saka nasa spin down state siya if we measure yung z component ng angular momentum. So para gawin natin yon, ang gagawin natin is sz chi star, okay, kasi yan yung ating ano ng wave function. And then sz chi, okay. Essentially, ito yung sz chi squared. Okay? So ang sz chi star is h bar. So labasan natin itong h bar squared over 2. So ano siya? A negative B. Okay. Times A B. Diba? Diba? Pag in-apply natin ito, magiging row matrix siya. Hmm? Actually, tama ka dyan. Bakit siya? Ay, oo nga, negative siya. Pero actually, in general, dapat ito ay star din. Okay? Kasi hindi natin alam kung yung A at B ay real or complex. Okay? Pero in any case, pag kasi ang A stars A is just yung tawag dito, A squared, di ba? So, h bar squared over 4. So, this gives us plus B squared. Ha? Hindi, alin yung 1 dyan? Actually, hindi. Kasi ang ginawa natin dito is ano eh. Kinuha lang natin yung ano. Ito, dito gumagawa na tayo ng measurement. So we're measuring the z component of tawag dito of the spin angular momentum. Okay? Pero if we take a look here, remember na yung ito represents yung probability. Okay, na makikita niyo sa spin up state. At ito represents yung probability na makikita niyo sa spin down na state. Okay? So ganun pa rin yung result. A squared represents yung probability na makita niyo sa spin up state, and yung B squared represents yung probability na makita niyo sa spin down state. Oops.
Okay. Any questions? Okay. So, ito, may question ako sa inyo. After doing this, particularly, itong yan, at saka syempre, ano yung tawag dito? So, meron tayong spin up at saka spin down. Okay. So, minus. Yan. So, pwedeng minus dito. And then, ito yung, pwede nyo ilipat yung minus dito. So, spin down yan pero nandito yung minus. Oops. Dito yung minus. Okay, so pareho lang. Okay, ang tanong ko sa inyo is, ano yung eigenvalue, okay, ng spin-up state, okay, pag measure nyo yung z component ng spin angular momentum? Ano yung eigenvalue ng spin-up state pag measure nyo yung z component ng spin angular momentum? Muna tayo sa physics. Ano? Yung pala, matadali na kayo sa physics. Pag-calculations, wala kayong, okay lang. Di meron kayong, kasi you're now taking a measurement. And you're taking the measurement of the C component of tawag dito, of the spin angular momentum. When you say you're taking a measurement of the C component of the angular momentum, syempre apply mo yan dun sa wave function. Diba? May wave function ka eh. Yung wave function mo is composed of all possible states. And in this case, dalawa lang yung possible states. Up and down. Right? Ngayon, gusto mo lang makita yung z component ng spin angular momentum. Okay. Ano yung corresponding na eigenvalue niya pag inoperate mo siya dun sa spin up state? Ha? Yes, may time ako kumain. Ha? Sige. Ano dyan? Ano? Ha? Hindi. Spin up. Ha? H bar over 2. H bar over 2. Yan yung coefficient ng ano nyo. Yan yung coefficient ng spin up state nyo. Di ba? Di ba? Furthermore, ay, nangyari dito. Tut, 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 tut.
Shit, hindi ko na nakain yung pandikoko. Teka lang, hindi na yata siya nagre-record or hindi siya nakashare. So, screen, then record. Nagre-record pa rin siya, no? Hindi lang nakashare yung screen. Okay. So ngayon nakashare na yung screen. Okay, tignan nyo. Di ba? Ito yung spin up state nyo. Sige na nga, gamitin na nga natin yung purple. Ito yung spin up state nyo. Anong coefficient niya? Ito yung spin down state nyo. Anong coefficient niya? Actually, ginawa na rin natin yan kanina. Ayan, no? SZ operating on the spin-up state will give you an eigenvalue of h bar over 2. And SZ operating on the spin-down state will give you an eigenvalue of negative h bar over 2. Ginawa na natin yan kanina. Okay, iba lang yung naging ano natin dito, treatment. What does it imply? Pag ano? Pero po ang tinatanong dito, sir, hindi yung numerical value, yung behavioral na ito. Behavioral naman yan. Pero, okay. So hindi naging clear. Okay. Ano ba yung tanong ko kanina? Ano yung tawag dito? Ano yung makukuha niyo measurement? Okay, anyway, when you do this, so you're actually taking a measurement. Okay, so you're measuring the z component of the spin angular momentum at minimeasure niyo siya against the spinor. Okay? Di pag tinanong ko na kayo, if we measure S squared pala, sorry. Okay, ano yung eigenvalue corresponding to the spin up state? Hindi. 3/4 h bar squared. Okay? And yung spin down, 3/4 h bar squared. Okay. So, yun din yung nakuha natin kanina. Ibasa na rin natin nilagay yun. Ayan, no? 3/4 h bar squared, tsaka 3/4 h bar squared. Okay? So, okay, let's do yung x component. So, sa x component, ano nakuha natin sa x component kanina? Now, ito yung problema. Dito, at least sa notation na ito, pag inoperate niyo yung SX sa chi plus, ibabagsak niya sa lower state. So, hindi niyo pwedeng directly masasabi na h bar over 2 yung kanyang eigenvalue. Similarly, yung SY, pag in-apply yung sa chi plus, ilo-lower niya. So yung negative h bar over 2i ay hindi yun eigenvalue. Okay, so paano natin makukuha ngayon yung eigenvalue ng Sx at ng Sy? So we begin with Sx. Ay, yung good note yun. Okay, Sx. Ang Sx ay equal sa h bar over 2, 0, 1, 1, 0. Sx ay equal sa, ano yung coefficient? H bar over 2, 0, 1, 0, 1, 1, 0. So, ano ang kanyang eigenvalues? Then, ano din ang kanyang eigenfunction? Ginawa nyo na yan before. Ano nyo kukunin ang eigenvalues ng ganyang observable?
Anong method ang gagamitin nyo para makuha yung eigenvalues na observable nito? Ano bang method ginagawa nyo before para makakuha ng eigenvalue? Ha? 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 Hindi. Matrix naman to. Integral. Mag-integrate pa, mag-integrate siya. Pag meron kayong express in matrix na yung operator ninyo, paano nyo kukunin yung eigenvalue? Pag ganyan. May technique na tinatawag. Ha? Diagonalization. Shit, magda-diagonalize kami. Paano ang diagonalization? 1, 0, 1, 1, 1, 0 minus yung identity matrix, di ba? Minus lambda times yung identity matrix. Then kunin nyo yung determinant. Then solve for lambda. Okay, equate nyo to 0 to solve for lambda. Okay, kasama dapat yung h bar over 2 dyan. Kasama dapat yung h bar. Okay? So, i-diagonalize natin itong matrix. So, anong sagot dito? So, 0 minus lambda times 1, the lambda. Okay, tapos h bar over 2 and then negative h bar over 2 and then lambda equal to 0. So this gives us lambda squared equal to h bar over 2 squared. Tama? Di ba? Pag kinuha natin yung determinant. Step by step ko. Minus equals 0. Or lambda is equal to plus or minus h bar. Okay, so meron tayong dalawang eigenvalues. Plus or minus h bar. So unahin mo, ano yung next step para makuha yung eigenfunction? So i-consider niyo muna yung isa sa mga eigenvalues, right? So h bar over 2 muna. Okay, so h bar over 2 times 0, 1, 1, 0. Okay? And then alpha, beta, yan yung gusto nating makuha na eigenvalue ay equal sa okay, h bar over 2, ito yung eigenvalue ng eigenfunction. Okay? Eigenfunction ng alpha, beta. So, dito sa left-hand side, anong makukuha natin dito? 0, beta. H bar over 2. H bar over 2, beta. And then, alpha, and then 0. So, alpha is equal to H bar over 2, alpha, beta. So, ang ibibigay sa atin ito is that alpha is equal to beta. Now, syempre, okay, so pwede nating sabihin na yung ating beta alpha ay equal sa 1, 1. Pero ang problema dyan is hindi siya normalized kasi dapat yung sum ng mga to ay equal dapat sa 1. So para maging normal, para ma-normalize siya, dapat mag-multiply tayo ng 1 over square root of 2. 1. Tama? Kasi pag nag-multiply tayo ng 1 over square root of 2,
I-square natin yan, i-square natin yung sum nila, sum natin yung squares nila, then equal yun sa 1. So, 1 square root of 2 squared plus 1 over square root of 2 squared. So, equal yan sa. Okay? Yan ay isang eigenvalue nyo. 1, 1. 1 over square root of 2 at saka 1, 1 over square root of 2, 1 over square root. Okay. Tignan naman natin yung lambda. Lambda is equal to ano na? Negative h bar over 2. So in this case, we have h bar over 2, 0, 1, 1, 0. Alpha beta equals a negative h bar over 2 alpha beta. Okay na? Kasi ito yung SZ. SX. And then ito yung eigenvalue. Ito yung pangalawang eigenvalue. Okay? So, of course, yung nasa left-hand side is h bar over 2 beta alpha at ito ay negative h bar over 2 alpha beta. So, ang sinasabi nito is that alpha is equal to negative. So, dito, ang eigenvalue is 1 over square root of 2, 1, negative 1. Eigenfunction pala, sorry. Eigenfunction. Okay. So, we're now going to define yung spin-up state ng x component, okay, eigenfunction ng spin-up state ng x component ng spin angular momentum to be 1 square root of 2, 1 square root of 2 with an eigenvalue of positive h bar. Similarly, chi minus yung spin down state is ang eigenfunction niya is 1 over square root of 2, negative 1 over square root of 2. Tapos ang kanyang eigenvalue ay negative h bar. So, yung spinor corresponding to SX okay, is then given by dali nire-recall ko kung paano nakuha ito. Okay, ibibigay ko na lang muna. A plus B over square root of 2 chi plus of x plus A minus B over square root of 2 chi minus x. Okay, so hindi ko maalala kung paano yan nakuha. Okay, anyway. So, in this case, yung probability, okay, na yung tawag dito, na yung na makikita nyo yung particle in the spin up state pag mineasure nyo yung x component ng spin angular momentum will be equal to A plus B squared over 2. Okay, so spin up. Probability na spin up state siya. And then yung probability na spin down state siya is A minus B squared over 2 spin down. Ito na yung mga yung mga tawag dito. Sinasabi ng mga teachers pag tinatamad silang mag-solve. It is easy to show
na yung sum ng dalawa na yan ay equal to 1. Di ba? May confirmation pa. Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? It is easy to show. Dali lang kasi a squared. Di ba? A squared plus 2ab plus b squared. Tapos may 1/2 ka. Plus another 1/2 a squared minus 2ab plus b squared. Magka-cancel lang yung 2ab na una at saka yung 2ab na pangalawa. Sabi sa inyo, it is easy to show. It is trivial kung gusto niyo ng mas magandang term. Pero wag niyo gawin sa exam 'yan. Ha? It is trivial. Okay. Ano? Okay na? Uwi ka na? Okay. Now, suppose spin 1/2 particles in the state chi. Chi is equal to 1 over square root of 6. 1 plus I. You remember, 1 over square root of 6 I. Ay, hindi ko na isusulat in terms of yun. So, ganyan lang. Okay, suppose na spin up state siya na ganyan. If you measure SZ, if you measure SZ, ano yung probability na makakuha kayo ng spin up state? Yung tanong ha, if you measure SZ, anong probability na makakuha kayo ng spin up state? Itong gagawin na SZ chi. Anong SZ ulit? SZ. Nang? Oh, yan yung given. So nandiyan siya sa state na yan. So given yun. Hindi. H bar over 2, tinapos ko lang yung pandikoko ko. 1, 0, 0, negative 1. Plus 1 over square root of 6. Ay. One plus I
H bar over 2 square root of 6. Tapos, 1 plus I minus 2. Tama? Okay. So, probability ang hinanap natin. Ano? So, we have SZ chi. Start. SZ chi. So, equal to sa H squared over 4 times 6. Okay. 1 plus I negative 2. 1 plus I negative. Remember, this is complex conjugate. So 1 minus I yan times 1 plus I. Ah. 1 minus I times 1 plus I. 2 plus negative 2 times negative 6. Ah, 6. Spin up pala. Shit, sorry. Spin up pala. Kasi ang ginagawa natin dito is chi, yung buo. Sorry. So, 1 over square root of 6. 1 plus I, 0 plus 1 over square root of 6. 0, tsaka sandali. Wait. Madali lang. 2 over 6 dapat. 0. So tama, 0, 0, 0. Okay, so saan na tayo? Ito dapat 0 to, no? Kasi kung chi plus lang, 0 lang yun. 0 lang siya. So 0, 0, sorry, chi plus yan. So 0, 0. So you have 2. 2, okay, 2 yung sagot. So h bar squared over 4 times 2 over 2 over 6. Or h bar squared over 4 times 1 over. So pagko-compare natin siya dito sa na-derive natin kanina, okay, yung probability is dito. H bar squared A squared, diba? So kaya ko hiniwala yung H bar squared over 4. Okay, kasi para makita natin na ito yung probability. Okay? So ang probability is 1/3. Okay? And similarly, okay, for SZ, chi minus equal to sa
Ano yun? H bar over 2, 0, 1, hindi, 1, 0, 1, 0, 0, negative 1, and then 1 over square root of 6, and then 0, 2. So this will give us h bar squared, h bar over 2, tapos 1, so 1, 0, 0, and then negative 2. Okay, tapos SZ chi star ng SZ chi times SZ chi will give us h bar squared over 4 plus 0, negative 2, tsaka 0, negative 2. Yung alin? One over square root of 6 yan, hindi yung 1 over square root of 2. 1 over square root of 6. Yan. Then syempre may 6 ka na dito. May 6 ka dyan kasi na-square na eh. Okay, so anong sagot dito? H bar squared over 4 times 4 over 6. So ito ngayon yung probability niya. So equal siya sa So yung probability na makita nyo yung particle in the spin up state ay 1/3 at yung probability na makita nyo yung particle in the spin down state ay 2/3. Okay. Sige. Ituloy na lang natin to sa Wednesday next week. Sa Friday wala tayong meeting.